Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, mga kadodomon, Donmar TV, may good news po tayo kay Bongbong Marcos. Gusto nyo bang marinig ang good news ni Bongbong Marcos? Ha? Okay, pero bago ang lahat, before I will explain ano ang good news, to like this video right now, okay? I-like para kakalat itong balita na ito, good news na balita kay BBM, okay? You like now. Okay, so i-share natin to sa friends and families natin. Share this video para updated sila lahat sa mga good news ni BBM, okay? Like and share. Okay, ito ang good news. Taran! Okay, Presidential Preference March 2022. This is conducted by the SWS survey. Oh. Tingnan nyo kinsang nangunguna. Sino ang nangunguna sa SWS survey? Okay? Latest ito. Let's start with the first rank sa presidential survey. Bongbong Marcos got 58%. Mga kakamping dyan, anong masasabi nyo? Sa Pulse Asia, nangunguna si BBM. Ngayon naman sa SWS, 58% na si Bongbong Marcos. Tumaas. Ngayon, Leni Robredo, second sa ranking, 18%. So, magkano ang lamang kay BBM? 18, 28, 38, 48. Oh, grabe guys, 40% ang lamang ni BBM kay Leni Robredo. Okay, if you will try to think nung nangyari sa 2016 kay Duterte at Marojas, 20% lang ang lamang ni Duterte kay ni Rojas at nanalo si Duterte. How much more ito? I'm talking about the survey last 2016. Sa survey kasi, lamang si Duterte ng 20% kay Marojas. Ngayon, kay Bongbong Marcos at Leni Robredo, 40% ang lamang. So, what will happen to the May 9 election? Panalo na talaga. If mananalo itong si Robredo this May 9 election, talagang sabotahin na yan. Okay? I'm commenting on as a normal netizen. I'm not a political expert. Okay? Nag-comment lang ako, nag-react lang ako bilang ako. Okay? Normal citizen sa Pilipinas. Bilang normal netizen. Okay? So, 40% ang lamang ni BBM. Ang pangatlo, si Manny Pacquiao. Pang-apat, si Isko Moreno Dumagoso na ayaw pa rin mag-surrender. Kasi ang lakas ng loob eh. Ayan. Mas lamang pa si Manny Pacquiao sa'yo, Mayor Isko. Anong nangyari ngayon? Sa kayabangan ni Mayor Isko, mas lumalamang pa ngayon si Manny Pacquiao. Pero sa akin lang yan ha. Kayabangan ako. Sorry to tell you that, Mayor Isko. Okay? Idol ka pa naman kita sa bilang artista, pero I don't know. Wala akong right para mag-judge sa'yo kung mayabang ka talaga sa totoong buhay. Pero the way you speak to the media is nayayabangan ako, especially yung tinitira mo si BBM. Okay? So, pang-apat ka na lang, Mayor Isko. Kaya, my advice to you, huwag mo nang tirahin si BBM kasi yung mga tira mo, yung mga banat mo kay BBM, hindi yan tatalab. Coffee guys, by Caveman Coffee. Okay. Panglima, si Lacson. Si Panfilo Lacson. Okay? First 5 lang ating i-announce. So, number 1 is BBM, number 2, Leni Robredo, number 3, Manny Pacquiao, number 4, Mayor Isko Moreno, number 5, at si Lacson ang pinaka number 5. Yung mga nasa dulo na talaga, yung 5, pinaka list number 5 are
Mangundadato, Abelia de Guzman, Montemayor, and Norberto Gonzales. Okay? So, klarong-klaro guys na hindi na talaga mananalo itong si Leni Robredo. This is for my own analysis. Hindi ako political expert, pero talagang masasabi kong wala na talagang tsansa itong si Leni Robredo na mananalo basing on a lot of surveys. Okay? Talagang ibalita ko ito because this is good news to all the BBM supporters. Kaya share na video ito. Okay, pangalawa, may good news pa tayo. Ito yung binalita ng UNTV. Okay? Let's together watch the video and let's react with this video kay Bongbong Marcos. Inihayag ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bahagi ng kanyang prioridad sakaling manalo sa halalan ng paglikha ng Department of Disaster Resilience na katulad sa Federal Emergency Management Agency o FEMA ng Estados Unidos. Ayon kay Marcos, ito ay dapat karugtong ng mga ahensya tulad ng Department of Science and Technology o DOST para sa pagtataya ng panahon, mga lokal na pamahalaan para sa paghahanda at Department of Social Welfare and Development para naman sa pagresponde at National Economic and Development Authority sa rehabilitasyon. Kasunod dito nais di Alam mo guys, itong mga plano ni Bongbong Marcos, talagang mga malalalim na mga plano, di ba? It's a good talaga na Bongbong Marcos is always on the media na ang binabalita ay yung mga plano nila. Hindi kagaya ng ibang mga presidential candidate na puros mga issue, mga banatan ng mga banatan yung isang kandidato, yung paglipat-lipat ng mga ibang partido, yung ganon, sinong sumusuporta, ganon, yun ang binabalita sa kanila eh. Pero itong si Bongbong Marcos, ito yung mga binabalita. Ano ang plano niya? Talaga makikita mo na may vision talaga si Bongbong Marcos. Marcos Jr. na ipatupad ang mas istriktong batas laban sa anti-illegal logging kasabay ng paglikha ng isang industrial forest plantation para mag-supply ng kahoy sa merkado. Plano rin ng dating senador na lumikha ng Department of Water and Resources Management upang masiguro naman na ang malinis at ligtas na tubig ay makakaabot sa lahat ng Pilipino. Yan ang mga plano na mga yung mga high level na mga plano, di ba? Para talaga sa taong bayan. Hindi na yung mga issue ng mga skandal ni Aika Robredo, yung isa namang si Isko Moreno, yung mga banatan ng estate tax ni Bongbong Marcos, yun ang mga binalita sa kanila eh. Itong si Bongbong Marcos, kitang-kita mga plano talaga sa atin. September 2020 nang inaprubahan ng Kamara ang panukalang Department of Disaster Resilience, ngunit hindi na ito umusad sa Senado. Kabilang rin ito sa ipinanawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipasa na ng Kongreso. Nakabinbin rin sa pagpapasa ng Kongreso ang pagtatatag ng Department of Water and Resources Management. Samantala matapos ang ilang araw na kampanya ng grupo ni Marcos Jr. sa Visayas at Mindanao, balik ngayon sa Metro Manila ang BBM Sara Uniteam. Bago ang long weekend, manunuyo ng mga botante ang grupo ngayong hapon sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Inaasahang makukumpleto ang senatorial candidates ng BBM Sara Tandem. Nel Maribuhok, UN. So, ayun guys. Okay? So, klarong-klaro na si BBM ang nangunguna, plus pinakita pa yung balita kay BBM, kung ano yung mga update sa kanyang mga plataforma. So, complete package na ito. Please like this video guys and share this to our friends and families. Okay? Para updated sila sa mga BBM good news. Okay? So, subscribe to my channel, Don Mar TV, and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest balita, mga good news, at sa yung mga bantayan natin yung boto ni Bongbong Marcos sa mga kalaban niyang tumitira sa kanya ng mga paninira. So, ating ipagtanggol yan si BBM. Okay? So, hanggang dito na lang. Hope you are well in your houses sa mga OFW dyan. So, mga nabuti kayong kalagayan. Ngayon ay Holy Week. And see you in my next video. I will be updating you guys even if it's a Holy Week. Wala masyadong mga
updates sa mga rally-rally kasi pahinga muna ang mga kandidato natin. Pero I will be continuing my updates on the, especially on pagsusubaybay natin itong election. Okay? So, have a great day. God bless everyone. See you in my next video.